Magandang gabi, mga kalikot. Andito na naman po tayo sa ating uh, project ng hybrid inverter solar panel system na 10 kilowatts per 8 volts battery. O nga pala po, halos 4 na taon akong hindi nakapagawa ng video sa YouTube dahil busy po ang lolo puti. Ngayon lang po ulit ako nakabalik at yung mga nag-request sa akin na ipakita yung paano ko in-install yung aking Grita inverter dati ay pasensya na po at hindi ko na nagawa. Pero actually pag gumagana na talaga siya, pero hindi po ako nagawa ng video sa sobrang busy sa trabaho. So tuloy po natin ngayon po. Ang gagawin natin ay nagplano ako na i-upgrade yung aking Gritay inverter to hybrid inverter. So ito pong video na to ay medyo maiksi lang para sa calculation lang po at ROI. So yun po installation and actual cost. Basta hindi po busy ang lolo, magagawa ulit po siya ng presentation. Okay. Topics po na i-discuss natin dito ay ito pong Gritay inverter versus MRS inverter. My wife, explain ko po sa inyo ito. Lagi po ito yung aking number 1 topic. Load schedule, bill of materials, Gritay, or I calculate Gritay, bill of materials, hybrid upgrade, bill sa materials, battery build in DIY, 10 kilowatts per 8 volts, and ROI ng hybrid, calculate hybrid. So pag may time po ako, gagawa ako ng video sa lahat ng to, lalo na po itong build ng battery, DIY, at yung pong commissioning, installation and commissioning. So, ito po yung lagi kong binabanggit sa inyo sa chapter 1 ng aking unang video na yung Gritay inverter versus Mrs. Inverter, my wife. So, ito, pinapakita ko po ito kung gaano ang kahalagahan ng ating asawa pagdating sa bahay. Kung paano niya mas matindi pa po siya kaysa inverter sa totoo lang, Gritay inverter. Kasi siya yung nag-monitor lahat ng equipment ng bahay, siya rin ang nag-budget, siya lahat ang nagtitipid sa kuryente. Kapag nakakita siya ng mga anak niya, nakita niya hindi pinapatay ang aircon, electric fan, or ilaw, so siya yung nagsumisita sa kanila. So kung mapapansin nyo, sa calculation, pakita ko yung calculation mamaya, ito yung monthly bill, 9,000, ito yung grids, saving ng grids, 1,000 lang. Pero kay Mrs. na saving ay almost triple doon sa grid type savings per month. So panalo si Mrs. Okay. So ito naman po yung Gritay inverter versus Mrs. Inverter. Ito po yung graph kung paano natin in-install at paano minomonitor yung ating inverter. So ito po yung solar, so kaya medyo mabagyo, mapunta po dun sa ating grid. Ito po yung yearly, total 4 years ng, actually 5 years na nga yata to, pero 5 years, yeah, 5 years siya. So ito po yung total niya na yearly consumption, production niya. So nakatipid na ako ng 3.9 megawatts. Hindi na masama. So tumakbo na siya ng 1,498 days. Total of 478 megawatts. So kumita na tayo ng profit na 51,600 pesos. $1,000. Okay, so ito na po yung ating monthly. Ito yung search ng motor. Ayan, minomonitor ko po yung search ng motor kasi sa susunod kong project. So nakikita ko kung gaano kalakas sumipa yung aking 1 horsepower na air cons or maybe yung motor ng pumps. Yan, monitor ko po yan dun sa cellphone.
yung ating pinaka smart cellphone sa online. So, ito naman po yung daily. Kung mapapansin nyo, yung aking solar panel ay nagsisimula na siyang umangat mula alas 6. Gumagana na po siya at wala na po siya signal ng alas 6 ng hapon. So 12 hours yung siyang naka-on. 12 hours. So ito yung mga load ng household natin. So ito lang yung nakita ko lang po ito sa mga sa market. Nakita ko to magandang information to kung paano mag-design ng calculation. So pwede niyo pong gawing reference din yan. 30 kilowatts per month. So 9,000 yan. Abot na sila 9,000. Ang bill ko sana sa apat na aircon, dalawang motor, refrigerator, washing machine, electric fan, etc. Microwave, electric kettle. So ito yung mga basic na loads ng bahay. So ito yung nagastos ko sa on-grid with limiter. Ito yung mga parts na binili ko. So magagamit ko rin yan sa upgrading ko ng 10 kilowatts. So konti na lang yung aking bibilhin. Actually, hindi ko naman bibiglain yung panel. So let's say 16 panel, bibili ako ng 10. So then upgrade ulit ng another panel, another 6. So kasi maximum panel na kaya ata ng 10 kilowatts is 60 panel, 1.6 16 watts, 610 watts. So ito yung total cost ko ng grid tie before. Ito yung consumption ng grid tie. Ito yung kanyang bill. Ito yung bill niya, so ito yung per year. Almost I always use the 60% kasi talagang worse yung lugar namin sa marami siyang factor para dun sa pag-harvest ng natin solar. Yan, ito na yung total consumption ng kilowatts. Ito yung factor ng kung kailang oras yung 3 to 4 hours yung sunlight. Ito yung kilowatt hour. Ito yung monthly saving. So yan, total contract price divided by this monthly saving is 665.22 months. Number of years ng ROI ay 6 years. So tagal. Tapos ito yung last year, more years is another 4.75 years. So halos 10 years. Kung hindi patatakbuhin siya ulit yung grid tie ko, 10 years siya. Magkakaroon ng ROI. Tagal. So ito naman yung hybrid project. So gagastos ako ng mga 150k. And ito yung sa battery estimate. So bala ko mag DIY, mas matipid, malaki matitipid. Pero mo 55,000 yung 200 AH volts. May mga mababa pang presyo dito. So halos 20k matitipid kapag nag DIY. So i-video ko rin yan basta may time ang lolo, wala hindi busy sa trabaho, makakagawa. Ayan, ito yung savings nila. So sinestimate ko lang talaga siya. Kung talaga mag-zero siya, 2.76 years lang, let's say maximum 3 years.